pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Alam nyo, pinipili ko, marami ho tayong dapat na tuparin sa iglesia. Pinipili ko ho yung mga sensitibong doktrina na hindi masyadong nasusunod dahil nga sa meron hong kontrobersya sa pagitan ng magkakapatid. Yung pag-iibigang magkakapatid, yan ho ay doktrina. Kung itanong ko sa iyo, Arnel, maliligtas ba yung di may ibig sa kapatid? Hindi po. May ibig naman sa Diyos eh. Ang papaano po masasabing umiibig sa Diyos kung ang kanyang kapatid ay hindi niya? Sa 3. 14 muna siguro. Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang galing. Sino yun? Sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Siguradong ligtas yung umiibig sa kapatid. Tuloy mo. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Paano kayo maliligtas kung nasa kamatayan? Tuloy pa. Ang sino mang nabubuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Sagwa. Tuloy pa. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahalan ng buhay na walang hanggan. Hindi yung maliligtas. Meron hong kontrobersya sa pagitan ng magkakapatid. Hindi yung maliligtas. Hindi yung maliligtas. Tinanong ko na po kay Jerry, yung native po niya sa Eduardo. Ang bilid po ng Eduardo, handa raw po kayong sumunod, umuwi na raw po kayo. Yun lang po ang binilin po. Ano problema po natin? Yung mga nasa paligid po niya, nasira na po ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Kung paano nyo hinangaan nun, ngayon po, nakita nyo, napakarami ng anomalya, napakaraming mga tiwalik na ginagawa po ngayon sa Iglesia. Yung po ang ayaw po namin. Hindi po kami lumalaban. Mahal po namin ang aming kapatid. Kusang namamahalangan sa Iglesia. Ang amin lang pakiusap, huwag siyang maniniwala doon sa sanggunian na kanyang pinagkakatiwalaan. Sapagkat nauubos ng aguli ng Iglesia sa kung ano-anong mga proyekto na hindi naman kailangan. Meron po tayo kasing mga construction na mga hindi naman dapat sanang naipagawa. Kaya tuloy nahihirapan yung iba na kung paano babayaran yung mga maintenance cost nun. Ang Philippine Arena ko ba yung tinutukoy po ninyo? Isa na ang Philippine Arena sa pinagtataka ko kung bakit nabuo eh. Dahil nga sa ang aming laging priority na ipinagagawa ay ang mga malalaking kapilya po. Alam niyo naman ho yun eh. Eh bakit ngayon napunta ang focus po natin doon, sana man lang kung hindi nauubos ang pondo para po sa paggawa ng mga kapilya. Inuulit ko lang po, mahal po namin ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Kaya lang nalulungkot po kami sa nangyayari ngayon. Hindi po kami papayag na lapastanganin po ang doktrina ng Iglesia ni Cristo dahil ito ay ginagawa ng mga ilang nakapaligid po sa aming kuya, sa aming kapatid.
maliligtas. Tayo maliligtas. Tayo maliligtas. Tayo maliligtas. Tayo maliligtas. Tayo maliligtas. Tayo maliligtas. Siguradong ligtas yung umiibig sa kapatid. Siguradong ligtas yung umiibig sa kapatid. Tuloy mo. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Paano kayo maliligtas kung nasa kamatayan? Tuloy pa. Ang sino mang nabubuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Sagot. Tuloy pa. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Tayo maliligtas. Tayo maliligtas. Tayo maliligtas. Tayo
maliligtas. Hindi ho maliligtas. Hindi ho maliligtas.